So simulan natin dito mga idol, matapos nga po ang huling naging laban ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Milwaukee Bucks. Actually maganda yung naging laban nila, final score 95-119. Pinatunayan dito ng Lakers na kahit wala si LeBron sa lineup ay kayang-kaya nilang makipagsabayan at magkaroon ng consistent win. Meron ding balita sa posibleng trade back na mangyayari kay Anthony Davis sa koponan ng Lakers. Muli siyang magbabalik, pero sino naman ang kapalit at ilang mga player ang magiging kapalit niya? Aalamin natin lahat yan, pero bago yan, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Nakita naman natin mga kaibigan, sa huling naging laban ng Lakers kontra nga po sa Milwaukee Bucks, actually maganda yung naging lineup dito ng Lakers. Nasa starting 5 si Bronny James, si Jake LaRavia, si DeAndre Ayton, si Austin Reeves at si Luka Doncic. Wala dyan itong si LeBron James, but so far kung nakikita nyo naman, nandyan pa rin yung consistent ng pagkapanalo ng Lakers. Pero nakita naman natin maganda at nabigyan ng maayos na playing time ang mga player po ng Lakers. And so far si Luka Doncic po talaga yung nakita natin na may pinakamataas na puntos. 38 minutes of playing time pero nakapagtala ng 41 points, isang assist at 41.6 assists at 9 points po. Sa pagkakataong yan, may nangyayari na naman ngayon na usap-usapan sa trade back na mangyayari nga kay Anthony Davis pabalik po sa Lakers, Dahil yan, alam naman natin, si Anthony Davis hindi masyadong nagagamit dito nga po sa koponan ng Dallas Mavericks, Medyo disappointed nga po itong si Nico dahil nga yung ine-expect nila kay Anthony Davis ay hindi ganoon. Pero sobra-sobra naman ang in-expect ng Lakers dito kay Luka Doncic at siya halos ang bumubuhat ngayon sa Lakers. Pero yung sinasabi nila na trade back pabalik dito kay Anthony Davis at kukuha ng player sa Lakers, medyo malabo ito. Dahil kung sakaling magkaroon ng pag-uusap between the Lakers and Dallas Mavericks, sino ba ang pwedeng ipalit? Ipapalit ba nila si Luka? Well, hindi naman siyempre papayag ang Lakers yan. At kung kukuha naman ng ibang mga players sa Lakers, hindi rin pwedeng mangyari. Bakit po? Mawawala po yung sistema at siyempre yung plan B ng Lakers, lalo na po itong si JJ Redick. Alam nyo naman, nakabackup na yung mga player na hindi nagagamit. So ngayon, kung magkakaroon ulit ng trade back ay ibabalik itong si Anthony Davis, mas maganda ang maging kapalit niya ay yung mga bench player lamang ng Lakers, yung hindi masyadong nagagamit. At the same time, magkakaroon tayo ng mas malakas na pwersa sa Lakers, kung sakaling bumalik si AD, si Luka maiwan pa rin sa Lakers, Alam nyo, hindi na talaga ma-trade si Luka. Franchise player na siya ng Lakers, Bakit siya i-trade? So ang mangyayari dito, magkakaroon ng dalawang malalakas na player, superstar ng Lakers, which is Anthony Davis at etong si Luka Doncic. Pwedeng mangyari yan. So aalamin natin yung mga susunod na detalye sa ating next update. So yan muna sa ngayon, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.